showbiz fanatics Alden Richards and Catherine Bernardo abay mahaba-haba ang pagsasamahan kung bibigyan lamang sila ng permiso na gawin ang isang bagay na ito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood, pagsubaybay at pag-comment, pagbibigay ng mga saloobin patungkol sa ating mga latest updates. And for today's video, kung hindi nyo pa po napapanood, kaka-upload lang natin kani-kanina lang kung saan si Catherine Bernardo nga ay nabiktima na naman ng fake news, dahil may mga lumalabas na balita at sinasabing ginawa niya pero hindi naman. So, para po lubos niyo maunawaan yan, panoorin po niyo yan after this. And isa rin sa mga nagpapa-good vibes ngayon sa Katden fans, ang isa sa mga balita na kung saan itong si Lola Linda ay nakatanggap nga ng isang malaking sorpresa or magandang regalo mula kay Miss Catherine Bernardo ng kasagsagan nung Sunday ng Mother's Day. Kasi si Lola Linda po kasi isa sa pinakamamahal ni Mr. Alden Richards matapos mawala yung kanyang mami Rio. Si Lola Linda po ang ina ni Daddy Bay at kasama po nila yan sa Laguna kung saan sila naninirahan. So dahil po dito talagang kinakiligan at hinangaan nga ang isang Miss Catherine matapos niyang bigyan ng regalo na nakabalot sa isang red box at talaga naman masasabi mo ito po isang luxury item. Kasi nga 'di ba pag medyo oldies na mahilig na ang mga oldies sa mga shawl, ganun. So yun po yung kanyang iniregalo dito po kay Lola Linda na ikinatuwa naman ng pamilya ni Alden. So ang inaabangan ng ilang mga fans is kung kailan kaya ipapakilala ni Alden Richards si Catherine Bernardo sa kanyang mga kapamilya, lalo na po formal na dadali niya dun po sa kanilang tahanan sa Laguna. And now, before we jump to our proper topic for today's video, kung saan si kapamilya star Catherine Bernardo and kapuso star Alden Richards were named as the Box Office Queen and King of 2024 Box Office Entertainment Awarded presented by Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation. Catherine won the award of her film A Very Good Girl with Dali De Leon, while Alden won it because of his film Five Breakups and Romance with Catherine's friend Julia Montes. Catherine and Alden starred in Hello Love Goodbye, once the highest grossing Filipino movie of all time. Marian Rivera and Ding Dong Dantes beat the record in their Metro Manila Film Festival movie Rewind. Recently, Alden asked about the real score of relationship with Catherine, to which he responded by saying that there are things that one should keep it out of public eye. So dahil dito, meron din pong ilang mga offer at ilang mga suggestion ang mga fans po ni Catherine at ni Alden Richards kung saan si Catherine ay bagay kayang magbida sa isang Pinoy version ng Queen of Tears. Ang Queen of Tears po ay isa sa mga talagang nagte-trending na mga isang Korean novela na talagang nagte-trending at pinag-uusapan online, ito pong Queen of Tears na ito. Sabi ng isang news, let's read it. Ang lakas ng tama sa Pinoy viewers ng katatapos lang na Korean drama na Queen of Tears. Patuloy pa rin itong nagte-trending sa Twitter. Sa ibang social media accounts ay pinag-uusapan na kung gagawin ang Pinoy adaptation nito, sino kaya ang swak na swak gaganap bilang Pinoy High-In na ginampanan ni Kim Ji-woon at Yoon Woo na ginampanan naman ni Kim Soo-yoon. Nasa Facebook account ng entertainment editor ng Philippine Star na si Natalie Tomada kung bagay kaya sina Alden Richards at Catherine Bernardo ang gaganap sa Pinoy adaptation nitong pwedeng-pwede, 'di ba? Bakit hindi natin simulan dito sa pa-survey kung sino ang babagay na magbida sa sikat na K-drama na ito. So isa sa mga napipisil ng ilang mga netizen ay si Alden Richards at si Catherine Bernardo. Pero syempre kung ako papipiliin, for my point of view, kung bibigyan niyo po ng proyekto itong si Alden Richards at si Catherine, I don't think na talagang gagana yung adaptation. Much better pa rin talaga na gumawa sila ng original. Kasi ang mangyayari po niyan, kapag gumawa sila ng mga ganyan, ang tendency is magkakaroon ng parang comparison. Imbis na i-compare
si Alden Richards at si Catherine Bernardo dun sa original version. Kaya much better kung bibigyan sila ng magandang proyekto is yung original talaga na ginawa ng mga Pinoy. Kasi alam naman natin na makukuha nila at mabibigyan nila ng justice. Kayo po, ano pong sa loobin ninyo? Dapat ba silang bigyan ito at kailangan ba silang magkaroon ng Katden Queen of Tears Pinoy version? Comment po kayo sa ibaba. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at inyo pong mga comment at reaction sa ating last update. Magbasa tayo ng ilan. Unahin natin ang isang user, sabi niya, mga fans si DJ na engot, sila hindi naniniwalang nagtaksil si DJ, lalo lang nila idokonsente si DJ, kaya ganyan din nagbabago yung idol nila. Sobra na ang pagsisisi ni Daniel, tinanggap kung may nagawa man siyang kasalanan. Kung talagang mahal niya si Daniel, magpapatawad pa niya. Ito ang magkakabalikan pa sila para maging masaya sila ulit. God bless. Ayan. So magkaiba yung kanilang kanilang komento. Yung una, kasi nga naman parang may mga netizen na sinisisi si Miss Catherine. Porket na umiingay yung pangalan ni Catherine at saka ni Alden Richards, pinagbibintangan nila ni si Catherine daw di umano unang nag-cheat, which is bagay na napaka-imposible, 'di ba? At the same time, isa naman sa mga user na nagsabi na sana raw patawarin na ni Catherine. Sana nga ganun lang kadali, no? Kasi wala naman tayo sa posisyon para po mag-decide for Catherine. Sabi ng isa, ano yan, buong bayan, anak mo, kasalanan ng anak mo. Sana napatawad lang siya ni Kat, pero di dapat tanggapin. Tiyak, uulitin lang ni DJ yan. Sabi naman ni Violeta Castro, desperate ang parents, wala na kasing career, may contract men. I don't think magiging hit yung project ni Daniel on his own. He won't make it. Mahirapan ng ABS to look for his collab team na papatok. Actually, this is real talk. Talagang totoo po yan. Kasi parang there are times kasi na si Miss Catherine po gumagawa ng mga pelikula on her own without the shadow of Daniel Padilla, pero kumikita, pero may napapatunayan talaga siya na kaya niyang individual artist kahit wala siyang collab team, kikita talaga siya at kumikita yung mga ginagawa niyang proyekto. Pero si Mr. Daniel kasi, maraming beses na rin kasi siya sinubukan na parang magkakaroon siya ng sariling project pero hindi nag-hit. So, tama naman yung sinasabi ng mga viewers natin. Sabi ni Maria Viverino, kahit gustuhin man nila na magbalikan sila ni Kat, mismo ang ayaw na kay Dij. Huwag niya nang guloy ng lovebirds na Kat din. Todo gawa ng publicity ang kampo ni Daniel dahil super inggit yan sa mga achievement ng Kat din, which is King and Alden and Queen Kat. Alam mo, malaking sampal nga yan para kay Mr. Daniel Padilla. Biruin mo, si Alden Richards at si Catherine pa talaga yung magkatabi sa upuan, tas silang dalawa. Nagkataon ba yun o talagang yun, inadya na ng Diyos dahil talagang si Alden talaga yung nakatadhana for Catherine. And sabi ni Eden, she have forgiven DJ already but he cannot come back to her life per Catherine. Bakit babalik sa taong nanakitro? Sabi niya, she can actually forgive but not forget. Sabi naman ni Annalisa Saratan, true, never siyang sasabihin yan. Si Kat, napakabuti niyang bata. Sana naman, wag naman ganyan na pinag-aaway niya yung mga artista. True. Marami kasing mga fake news at fake news peddlers po talaga na nagkakalat at gumagawa pa ng mga quote statement sa Facebook na hindi naman talaga sila ang nagsabi. Kaya po nandito tayo to fact check everything. Para po, kasi hindi ko naman para po na mag-invento pa tayo ng mga or mag-fabricate tayo ng mga story about them kasi nakikita naman talaga natin yan sa publiko. Sabi pa ng isa, kahit gustuin man nila na magbalikan, sikat na mismo ang ayaw kay Dij. Ayan, inulit niya lang yung kanina niya sinabi. But anyways, maraming salamat po sa inyong panonood at kung ano pong inyong saloobin patungkol sa ating pong updates. Mag-comment lang kayo, baka isa na kayo sa mga mapili natin na comments po para po mabasa natin at mabigay natin ating saloobin patungkol dyan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!